Wait lang, kung content creator ka at kung gusto mong mas makilala, kung gusto mong mas dumami ang followers, clients, subscribers, opportunities o kahit recognition sa trabaho, may isang asteroid ngayon na halos walang masyadong napag-uusapan. Pero sobrang interesting sa astrology. Ang pangalan niya ay Fama. At sa ngayon, nasa Leo siya. Kung alam mo ang birth chart mo, may possibility na makita mo kung saan area ng buhay mo ang pwedeng tumaas ang visibility mo sa susunod na linggo. At hindi lang yon, kasalukuyan ding malapit si Jupiter, ang planeta ng expansion, abundance at opportunities. Kapag pinagsama ang symbolism nilang dalawa, interesting talaga ang energy. Pero hindi ito ibig sabihin na automatic magiging sikat ang lahat. May mas malalim tayong titingnan. Kaya samahan nyo ko hanggang dulo dahil ipapakita ko rin kung sino-sino ang mas malakas maka-attract ng recognition based sa astrology. Hi everyone! This is Astro Luna Quest, isa akong astrologer and tarot reader. Dito sa channel, pinag-uusapan natin ang astrology sa practical at educational na paraan para mas maintindihan ninyo kung paano gamitin ang birth chart sa totoong buhay. At tandaan, hindi prediction machine ang astrology. Ito ay language of timing, symbolism at potentials. Ano ba si Fama? Maraming tao ang kilala si Venus, kilala si Jupiter, kilala si Saturn. Pero pagdating sa asteroids, napakarami talaga nila. Isa rito si asteroid Fama. Ang salitang Fama ay galing sa Roman mythology. Siya ang personification ng fame, reputation, recognition, balita, at kung paano kumakalat ang pangalan ng isang tao. Sa modern astrology, ginagamit siya ng maraming astrologers bilang isang symbolic indicator kung saan maaring magkaroon ng publicity, attention, recognition, o visibility ang isang tao. Hindi ibig sabihin na celebrity agad. Pwedeng ikaw ang maging kilalang teacher, kilalang entrepreneur, kilalang content creator, or kilalang artist, or kilalang speaker, o simpleng ikaw ang taong napapansin sa trabaho. Ngayon, bakit malaking usapan na nasa Leo si Fama? Kasi ang Leo natural na konektado sa Sun. At ang Sun ay sumisimbolo sa identity, creativity, confidence, self-reflection, performance, leaderships. Kapag dumadaan dito si asteroid Fama, mas lumalakas ang tema ng visibility. Mas gusto ng universe na ipakita mo kung sino ka. Hindi para magyabang, kundi para makita ang talents mo. Kung matagal ka nang nagtatago, baka ito na ang panahon para mas maging visible. Kung creator ka, pwede itong maging panahon para maging consistent. Kung artist ka, ipakita mo ang gawa mo. Kung entrepreneur ka, mas magpakilala ka. Isa pang dahilan kung bakit interesting itong transits, malapit din kasi si Jupiter. Si Jupiter sa astrology ay expansion, growth, good fortune, opportunities, education, wisdom. Hindi ibig sabihin na laki ka na lang bigla. Mas tamang sabihin, lumalaki ang anumang tinatrabaho mo. Kung consistent ka, mas mabilis makita. Kung maganda ang ginagawa mo, mas maraming nakakapansin. Pero kung wala kang ginagawa, hindi rin sapat ang transit. Ngayon, isa itong tanong ng marami, sino ang mas makakaramdam? Una ay ang Leo rising. Dahil dumadaan ito mismo sa identity nila, pwede silang mapansin, mas maging visible, mas dumami ang opportunities. Sunod, Scorpio rising. Pwede itong dumaan sa career sector, depende sa chart. Career recognition, promotion, leadership, mas maraming nakakakita ng trabaho mo. Aquarius rising, visibility sa public image, collaboration, networking, community. Aries rising, creative confidence. Libra rising, friends, audience, community.
followers. Pisces rising, work environment, daily routine at syempre depende pa rin sa exact degree at buong birth chart. Hindi sapat ang zodiac sign lang ha. Kaya mahalagang alam ninyo ang exact birth time. Kung sun sign lang naman ang alam mo, pwede ring maramdaman ito ng Leo, Aries, Sagittarius, Gemini, at Libra. Pero tandaan, mas accurate pa rin kapag birth chart ang gamit kaysa sa sun sign lamang. Mas lalo kang makaka-relate kung alam mo kung saang houses dumadaan si Fama. Kapag nasa first house, personal branding, identity, image. Fifth house, creativity, performance, content creation. Seventh house, recognition through partnership, clients, collaboration. Ninth house, teaching, travel, publishing, education. 10th house, career, promotion, business, professional reputation. 11th house, audience, followers, community, at social media. At ito ang gusto kong iwan sa'yo. Hindi ibig sabihin ng transits ay automatic na magiging viral, automatic na yayaman, automatic na sisikat. Sa astrology, ang transits ay parang panahon. Kapag tag-ulan, mas madaling tumubo ang halaman, pero kailangan mo pa rin magtanim. Ganon din dito. Kung gusto mong gamitin ang energy na to, mag-create, magpakita ng talento, mag-aral, at mag-improve. Maging consistent at hayaan mo ng ang timing ang tumulong sa effort mo. Kung gusto mong malaman saang bahay dumadaan ngayon si Fama sa sarili mong birth chart, o gusto mong maintindihan kung ano talaga ang ibig sabihin nito based sa exact birth time mo, birth date at birthplace, pwede kang magpa-personal birth chart reading or PM me for chart decoding. Doon natin titignan ang buong chart mo, hindi lang sun sign, para makita kung aling bahagi ng buhay mo ang mas active, ano ang strengths mo at paano mo magagamit ang mga kasalukuyang transit sa mas practical na paraan. Kung may natutunan ka sa video na to, don't forget to follow, like, and subscribe. At i-share mo to sa mga kaibigan mong mahilig sa astrology. Maraming salamat at magkita-kita tayo sa another astrology lesson.